Okay mga kapatid, ang ating panonoorin syempre galing sa Balitang Pinoy TV. Hala, binasag na, listahan, nilabas na. Kakapasok lang breaking news, Kong Leviste may kumanta. Ay, parang ito ata yung sa backup na hindi nila inaasahan na kahit wala na si Cabral, akala nila nakakahinga na sila ng malalim, hindi pala. Ito po ngayon ang ating pag-uusapan. At ang ating panonoorin na galing sa Balitang Pinoy TV, nasa description, simulan na ho natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Salamat Fiber ni Juan, at eto na, i-play na ho natin. Pinost ito ni Congressman Leandro Legarda Leviste sa kanyang Facebook page. No? Ayan, may blue check, Okay. meaning legit yan. Narito na po ang 2025 DPWH budget per district summary file na ibinigay sa akin ni Yumaong Yusek Cabral. Oh! Narito ang Balitang Pinoy TV. So, ibig sabihin, ipapakita niya na. Malamang sandamukal na ebidensya to. Baka naman hindi pa rin maniniwala yung mga taga-kabila, ha? Okay. Okay, ayan. Marami po tayong pag-uusapan ngayon, especially itong mga government officials natin at yung ating mga minamahal na mga Duterte, no? Kasi po, yung una nating pag-uusapan, Congressman Leviste, ayan, ang the man of the hour is Congressman Leviste. Pinost na niya yung binigay sa kanya ni Congressman, ni Yossi Cabral, Ayun. yung mga DPWH budget per district summary file. Ayun. Yung mga binuking na lahat dito ni Congressman Leviste at Ayun. kitang-kita doon yung mga buwaya, yung mga malalaki yung mamaya ipapakita natin. Bakit ganon, mga kapatid? Paalala lang, lumagpas na yung Pasko, pero sabi ni PBBM, marami daw makukulong. Parang wala naman, anak ng titing. Itong nasa picture na to, mawalang galang lang po. Pero sige, nire-respeto natin. Ito, posible namang hindi kayo matatalino, posibleng hindi nyo alam kung sino talaga yung mga kurakot. Hindi ako naniniwalang parang DPWH to, di ba? Parang hindi ako naniniwalang wala tong alam, tas panay papuri kay PBBM. Sir naman, silipin nyo po muna kung anong nangyayari sa gobyerno ngayon. Sabi may makukulong, tas ngayon wala naman na. Meron, nakulong naman na yung Diskaya. Nakasuhan naman ang Diskaya. Anak ng teteng naman yan. Yung malalaking ulo, nasan na? Huwag nyo naman pong, minsan pagka may mali, huwag nyong purihin. Isang tao lang yan. 2 tao. Nagkataon lang na nasa kanila ang kapangyarihan. Pero huwag nyo naman ipagpalit yung mga kababayan nating mga mahihirap. Kawawa naman po sila. Sa isang tao lang kayo loyal, hindi sa Pilipinas. Sir, ayusin nyo naman. Yan, Oh. At last but not the least, pag-usapan rin natin itong si Attorney Rowena Guanzon na tinawag niyang gago. Ito si John Vic Rimulya. Deserve mo Rimulya ang tawaging gago. Pag talagang ganun siya, alam mo naman tawagin niyang mabait yun, hindi naman mabait. Di ba? Pag gago sabihin mo, hindi mo pwedeng sabihin mabait. Di ba? Ganun. Ni Attorney Guanzon. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito, itong gabi na ito. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video. Skip na natin to, pero alam nyo na gagawin nyo mga kapatid. Isang pindot lang po ng like, malaking regalo nyo na sa akin yan. Tignan nyo channel ko, no? Kung hindi nyo nakakikita, maliliit yung views kasi nga nabago yung algorithm ko. Pero sa tulong ng inyong mga like, magiging maayos po yan. Okay, tuloy na natin. Ng maaaring i-allocate ng district congressman na ang total ay 401.3 billion pesos Grabe. na nagdadagdag ng 30 million kada distrito. Grabe. Sa 2025, ito na yata yung mga pumirma. At ang 30 million, gagamitin ito during election, no? Grabe, ah. Baka. Ngunit, nagkakaiba ang budget ng bawat distrito. Bukod dito, may outside allocable. Grabe. May outside allocable naman na ina-allocate ng iba't ibang mga proponents. O ganito po, ginurgur ang ating pera, kasama ang amendments o insertions o House, Senate, BICAM, pati na rin sa NEP, kaya umabot sa 1.041 trillion ang total budget for the year
2025 GAA. Grabe Sabi natin, hindi raw masama ang insertions. Hindi man masama ang insertion. Ang masama, kung ito mga insertions na ito, ay meron pong mga government officials na ipinasok na sa kanilang bulsa. Wala nga tayong nakikitang main project, no? Ilang beses na nating inuulit to. Billion-billion yung mga naririnig nating pondo, tas maririnig nyo lang kay PBBM. Pwede na pong umutang yung mga sa SSS, mga emergency, ganyan. Yung mga buntis po, makakatanggap na. Ano po ba mga announcement na nakita nyo mga big project? Davao City? Yung tulay doon? Kawawang Pilipinas. Matatapos na lang yung taon, walang nakulong na malalaking buaya. At sa kanilang kondo. Kaya nga yung mga insertions yan, tapusin na natin yan. Kasi sasabihin na, hindi naman masama mag-insert. Hindi nga. Pero nandyan lahat ang kalokohan. Yung pork barrel dati, di ba? Iniiba lang ninyo yung pangalan Para po malinaw, ang mga budget na ito ay ginagamit ng DPWH para sa mga proyekto. Okay. Okay nga, okay kung may nakikita tayo, di ba? O, di ba, may insertion si ganito. Walang problema. Kung nakikita natin, nagre-report siya na ito, dito namin nilagay sa ganitong lugar. Nagpatrabaho kami dito. Nilagyan namin ng tulay. Tapos dito sa lugar na to, dahil hindi nakakatawid, nilagyan na naman namin ng ganito at ganire. Pero wala naman tayong nakikita. Ang nakikita lang natin, puro kurakot. Yung Davao City, may billion, sabihin na natin. Pero tingnan nyo naman yung ganda ng Davao City. Putik, ginagamit yung pera sa maayos. Yung Davao City may budget na ganito. May nakikita Ang gaganda. Metro Manila, kahit ang Karatig pa, tingnan nyo nga, meron ba? Wala. Puro pagnanakaw. At hindi po para sa proponent. At ang karamihan, excuse me, hindi pa kasi naayos, ano ba yun? Hindi pa okay yung ubo ko, nandyan pa rin. At ang karamihan ng budget ay nasa labas ng allocable ng mga district congressman. Diyan na magsimulang kalokohan. At may iba pang mga proponent. Mabuting malaman ng publiko ang nilalaman ng DPWH budget upang maipagmalaki po natin ang ating mga proyekto. Tama naman. Dapat natin i-expose ito kasi kung titingnan ninyo yan ngayon, okay? Kung these projects are really existing, itong mga insertions, allocables, mga ganyan, okay? Kasi kung hindi yan nag-i-exist, wala na. Busog lahat. Busog lahat ang mga congressman. Kung maaari ko pong ulitin, sabi ni Kong Leandro Liviste, nakasulat dito ang mga pangalan ng mga district representatives. So makikita nyo ngayon ang mga pangalan ng mga congressman dito Pero hindi sila ang proponent sa buong budget. Yan ang yaw-yaw nitong si Ridon. Hindi naman ako ngayon pa lang ako naibo na ganyan. Paano yan? Nakalagay yan sa sa party list mo. Sino magbe-benefit? Di ikaw. Kasi tinatanggi ni Ridon ngayon, Congressman Ridon. Yung hindi niya kamukha si Kokey. Tinatanggi. Hindi niya kamukha si Kokey, Hindi siya ang nag-insert niyan. Sabi niya. Kasi hindi pa raw siya congressman at that time, blah blah blah, sa 19th Congress o ano man ang debate niya. Pero ang tanong, sino ka? Si Ridon. Sino si Ridon? Party list mo ang nabanggit doon. So sino ang magbe-benefit? Ikaw. Di ba? Kahit anong sabihin mo dyan. Nakasulat dito ang pangalan ng mga district representatives pero hindi sila proponent sa buong budget. Ang total allocables ng district representatives ay 401.3 billion pesos. Habang ang karamihan ng budget ay nasa outside allocable ng iba pang mga proponents. Kaya umabot sa 1 trillion, 1.041 trillion ang 2025 budget. Kaya nga, nung tinanong itong si Congressman Liviste sa isang reporter sa News 5 na ano masasabi niyo doon sa kay BP Sara na ganun raw, ang laki-laki ng mga 125 million na confidential funds, blah blah blah, blah blah blah. Anong sabi ni Congressman Liviste? Bakit natin pag-usapan yan? Unahin muna natin itong allocables. Wala lang yan. Yung 125 na million na reklamo ninyo kay VP Sara. Ayun ngayon nakakagago talaga. Bakit hindi pa totoo? Reklamo sila ng reklamo kay VIP. Obvious. Kitang-kita na atake talaga to bilang isang namumulitiko lang. 125 million, gawin mo pang 500 million.
ikukumpara mo dun sa katakot-takot na bilyon-bilyong pondong nawawala sa atin. Tapos uunahin nyo, impeachment kay BP Sara. Magkaso kay BP Sara kasi milyon yung nawala. Eh dun sa bilyon, ba't hindi kayo nagre-reklamo? Kasi nga, madali na lang nilang atakihin si PBBM, kotang-kota na, nandun na, kitang-kita na. Pero, kailangan si BP Sara muna. Ito'y base lang sa opinion ko. Tignan nyo kung mali ako ha. Si BP Sara hirap na hirap sila, kaya dapat unahin muna nila. Pag napabagsak na si BP Sara, madali na lang pabagsakin si PBBM dahil kotang-kota na. Kaya ayaw nilang unahin si PBBM kasi nga si BP Sara ang mauupo. Napakadali. Tapos itong mga to, ang daming mga, ito ang mga pinanunod natin, no? Ang daming mga anomalyang, mga bilyon-bilyong mga project na nawawala na mga pera. Tapos putya, anong ginagawa nila? Nangangapa ng gagampa doon sa Davao City, diba? Pasko na, wala pa rin nakukulong na PBBM naman. Anong ginagawa ni PBBM? Nag-a-announce lang ng nag-a-announce. Wala na kasing may ipakitang project, kaya announce ng announce. No hate, wala tayong sama ng loob ng personal lang sa atin bilang trabaho mo. Presidente ka, nag-a-announce ka ng SSS na pwede nang umutang, pwede naman silang mag-announce to na. O anong nangyari kay PBBM ngayon? Bumaba yung rating. Anong nagbalita? GMA News. Katakataka ngayon, nakatakataka. GMA News nagbabalita ng ganon. Ay, ito pa mga kapatid, itong matindi. Si Trillanes nating mahal. Kung hindi rin lang, ito Kapitulo 1.3.4 ng Trillanes, kung hindi rin lang naman iimbestigahan ng ICIC Pulong na hindi sumipot sa hearing kasi meron siyang 51 billion insertion at si Bongo na hindi man lang pinatawag kahit siya ay nagbigay ng almost 200 contractor worth 7 billion sa tatay at kapatid niya, tama lang na magsara na kayo. Playing safe pa rin, Ano naman gagawin nila si ICI? Sabi nga nila, wala daw kapangyarihan yung ICI. Anong gagawin ng ICI? Ba't hindi na lang asikasuhin ng ombudsman o kung sino ba? Wala naman daw yung ICI Magsasara na nga So ibig sabihin, sayang din ang gastos doon sa ICI. Meron naman silang, ano ba tawag dyan? Mga intelligence fund ba tawag doon? Mga confidential fund na pwedeng gamitin para sugpuin ang mga kurakot. Ba't kailangan pa magtayo ng ICI tapos sasabihin nyo, tulungan nyo kami, tumawag kayo dito sa amin sa ICI, sumbungan ng bayan. Taragis nyon, pag sinumbong ba? Wala. Pilipinas, ang pag-asa na lang talaga natin, ang Panginoon nang bahala humusga kung anong mangyayari sa kanila. Bawian man sila ng kapangyarihan. Nakakasuka na itong Pilipinas, mga kapatid, na ipinagtatanggol pa rin ng mga mali. Guilty lahat sila na alam na nilang mali, nagti-thank you Lord pa rin sila. Lagi niyong tatandaan doon tayo sa tama, doon tayo sa tama. Oh my God, we're back again.